So yun mga kamaster, may bubunyag lang po ako. Dito po sa nangyari sa pako mga kamaster, habang po ako ay inano po ng doktor. Tinanong ko po yung doktor kung okay lang ba yung sugat ko. Ayan mga tol, no? Update po tayo kay Master G. So, nilagay po namin siya sa safe na lugar. No? Hindi po namin inilagay sa display na lugar. So, pero mayroon pa rin doktor na nag-check up sa kanya. Monitor yung kanyang BP, yung kanyang temperature, at yung nararamdaman niya. Mayroon pa rin bumibisita at nagpapainom ng gamot every hours. Hindi lang namin siya hinalo dun sa karamihan kasi nga mayroon kami napansin na nakakaiba. Iba yung kilos nila, di ba bro? Kanina. So, para sa safety, nilagay namin siya. Hindi naman ganong kalayuan. Mapuntahan pa rin. Hindi na namin sabihin. Basta, okay lang siya dito. Kaya maya, every hours, mayroong pumupunta na nurse. Napainom ng gamot. Okay naman. So, tol, ikaw tol, anong nararamdaman mo? Magpapasalamat muna ako tol sa mga solid natin at sa mga silent viewers natin na hindi tayo iniwanan. At patuloy pa rin silang nagsusuporta kahit ganito yung kalagayan natin at hindi ko inakala to lahat mga kamaster na darating ako sa ganito, pero sobrang blessed ako dahil hindi nila ako sinukuan sa tropa na naghahanap sa akin, especially Kuya Buds, Tol Eugene, si Max Tom Vlog at saka si Misteryosong Tao at si Sarge nga pala at sa lahat na naghahanap. Si Julius nga pala po. Si Julius pa din at si Sarge po, siguro magbibideo kami about kang Sarge. Sa ngayon po, ito lang po muna yung namin update sa kalagayan ko po. At ito po ngayon nangyari kanina at nung nasa hospital pa po kami, may naditikan po silang tao din sa labas na kay nala din pong umilos. At hindi nila ako iniwan din at bigla na lang dumating yung mga parang mga kasama nata nila yun. Natin ko tol. Aray tol. Kaganyan niya kanina eh. Yan. Natin. Kaya nga nag-bleeding kasi at yun mga kamaster, sa lahat po ng nagsusuporta, hindi lang po sa amin, hindi lang po sa akin kundi sa aming lahat at sa bawat channel namin, ay malaking tulong na po yung naki-share po kayo sa mga videos namin tulad ngayon na medyo may tayo at hindi nyo kami iniwanan. Malaking pasalamat namin sa inyo at digit sa lahat sa taas, Panginoon, na hanggang ngayon ay bigyan tayo ng pangalawang buhay. So yun mga master, at sa mga silent viewers natin dyan, salamat sa patuloy nyo suporta sa amin. Kung saan man tumakarating tong video namin, mag-comment lang po kayo para sa pagbalik namin sa pag-explore ay masushout out namin kayo isa-isa. Hindi man namin malahat dahil sobrang dami nyo na nagmamahal sa amin, bawat isa sa amin. At least may kami na malaman na kung saan nakarating yung mga videos namin. So yun mga kamaster, may bubunyag lang po ako. Dito po sa nangyari sa pako mga kamaster, habang po ako ay inano po ng doktor, tinanong ko po yung doktor kung okay lang ba yung sugat ko. So yun mga kamaster, sa kasamaang palad, hindi rin nila matukoy kung ano talaga yung nakasugat. Hindi nila, kumbaga, hindi sila naniniwala na
kahoy yung nakatusok sa sugat ko dahil nga dun sa nakita nila na malaki na yung butas sa paa. At saka sabi nila ano nga daw yung nakakahiwa dun sa paa ko kasi hindi nila talaga sa kalay na bakit ganun talaga yung nang damage sa paa ko. Bakit daw ang baho na. Kaya ito yung nangyari mga master. Sa bandang gilid ko may naka-dextrose din na konting lang po ito mga master. Konting kwento lang to dun sa loob ng ospital. Sa gilid ng kama ko dun sa loob ng ospital may isang matanda dun. May isang matandang babae. At habang ako ay nakahiga, alam niya nung nangyayari guro sa buhay ko dahil yung matanda na yun ay may din sa kwintas din sa kaya habang tinitingnan niya ako mga kamaster natanong niya ako na taga-saan daw ako, ano daw trabaho ko. Hindi ko naman sinabi lahat ang totoo mga kamaster dahil siyempre din ako na wala akong katiwalaan doon sa loob kaya lang ako doon ba kumbaga inisip ko lang ng kapakanan ko din dahil nung dinala nila ako sa ospital 12 hours ata akong tulog pero umuwi sila at saka kinuntak nila yung kamag-anak ko na isa ding nagbabantay doon sa Agalog. Kaya pagising ko, pagmulat ng mata ko mga kamaster, ayun na, yung bumungad ng yung paningin ko yung sa gilid ng kama ko yung matanda. So yun, nakinig lang yung matanda sa akin na habang kinikwento ng doktor na ano daw yung nangyari sa paa ko, bakit ganun yung umitim yung gilid, tapos ang baho. Kaya ang sabi ko, natusok ng alambre, sabi ko ng ganun. Di siya naniniwala. Kahit sino naman mga master talagang hindi maniniwala kasi maliit lang yung alambre, di ba? Pero yung butas ng paa ko malaki. Tapos mabaho na. At saka yun, nakwento ko sa doktor na ganun. Kaya habang nagkikwento kami sa doktor mga kamaster, yung matanda pala, hindi ko na malayan, nakikinig lang pala sa mga kwento ko sa doktor. Kaya nung paglabas ng doktor sa ward, kinausap ko ng isang matanda doon na naka-dextrose din katulad ko. Kaya habang nagkukwentuhan kami, tinawag ko siyang nanay dahil matanda na siya. Yun ang nangyari at sinabi niya sa akin na alam ko hindi basta-basta yung sugat mo, iba yung nakasugat mo, may mahika daw na itim. Sabi ko, nay, bakit mo alam? Nakikita daw niya kasi alam daw niya yung sa gilid ng sugat ko na hindi daw karaniwan na sugat lang. Nangingitim kasi tapos mabaho daw. Kaya naamis ako doon sa matanda na nagsabi na hindi karaniwan yung sugat ko. Kaya yung ginawa ko, umupo ako sa kanya sa tabi, magkatabi lang kami ng kama doon sa ward. Sinabi ako, nay, ano bang alam mo, nay, sa ganyan mga mahika, sa mga ritual? Sabi niya, marami siyang alam dahil yun nga matanda pala is citizen na pala dun sa yung tawag dito mga igurot, yung mga tao tol na nagbabahag lang. Kaya sinabi niya sa akin lahat mga kamaster na okay daw sa doktor, mawawala daw yung kirot at saka maganang sugat sa paa ko, pero hanggang dun lang daw yun. Hindi daw matatanggal ng doktor nang nangyari sa paa ko tulad ng pagkalat ng mahikang itim. Sabi niya, kung mahabang may panahon ka pa, makalakad ka pa, kung sino man yung gumawa sa iyo niyan, balikan mo tapos hingi ka ng tawad. Isa nyo mga kamaster, magtanong lang ako sa inyo. Tulad ng sinabi ni nanay na balikan ko daw yung gumawa sa akin dito, tapos humingi ako ng tawad. Papayag ba kayo? Babalikan ko sa dilobyo tapos hihingi ako ng tawad? Sigurado ako, hindi talaga ako papalabasin ni dilobyo ulit. Kaya, gawin namin mga kamaster, sa aming grupo siguro, mag-uusap-usap kami off-cam,
Si Brumax naman ay may gabay din. Alam naman natin, di ba, si Brumax may gabay din. Si Eugene ganun din. Pero alam natin na sa mga ganyan, sa mga about isa sa amin may mga mahika, mga may mga anting-anting. Kami lahat sa Hunter po may ganun. Pero alam naman natin si Maxtom na medyo mataas ang antas niya ngayon. Kaya napag-isip-isip ko na si Maxtom po gusto kong kausapin niya yung gabay niya about sa ganyan. Baka kita tayo ng makakita tayo ng paraan tungkol dito sa dito sa sugat ko sa paa. Itong ginawa namin, kaya ako nakakarating dito. Hindi to bahay namin mga kamaster, hindi to bahay namin. Ginawa namin dito. Hindi kami nagbibideo habang kami ay pauwi. Doon lang po sa motor, pero saglit lang 'yon. Hindi naman lang kami mititres kasi tumatakbo naman yung side yung motor. Kaya ginawa namin dito, kami nag-on cam dito sa loob ng bahay, pero hindi namin bahay ito. Kahit sabihin natin na hindi naman nila kilala tong sa labas, kahit sabihin natin na bahay ng pinsan ko to, pero hindi ako pinsan na kaya dito kami nag-on cam ay nag-usap-usap ni Tol Eugene at Maxtom na siguro pag makaya ng katawan ko, kaya ng pa ako makalakad, hanap kami ng tao na pwede makatulong sa pa ako at saka hindi lumala yung mahikang itim. Sana sa pagbalik namin sa pag-explore bawat isa sa amin, suportahan nyo kami sa bawat channel namin. Kung magtanong naman po kayo about kang Mr. Suntao, si Mr. Suntao po ay umuwi sa kanila. At hindi naman po namin pinigilan. Hindi po nila pinigilan si Miss Joshua kasi may katagalan po siyang nawala din sa kanila. Kahit ako mga kamaster, hindi pa naman alam ng mga anak ko na nakauwi na ako. At ito yung kalagayan ko. Hindi pa alam nila. Kasi gusto ko mga kamaster pag umuwi ako, kung paano ako lumuwas ng bundok, ganun din pag uwi ko. Ayaw ko makita na ganito yun. May sugat sa ulo. Ayaw mag-alala yung mga anak ko kasi nag-aaral pa sila Ang nag-aalaga dun si Batang Bildugo lang. Tsaka yung pitbahay namin na may kalapitan. Siya nga pala mga kamaster at wala na nga pala daw sila doon sa bahay na tinuluyan namin. Pinalayas daw sila dahil yun nga, hindi nakapagbayad ng pero hindi ko muna yun iisipin mga master. Ang iisipin ko muna ngayon kung paano ako makakaligtas sa mahikang itim. So maghanap tayo ng solusyon yan. So yung gagawin natin, hanap tayo ng pinakamabisang paraan. Yung tawag na binisaya ba kumbaga? Binisaya. Kaya dili mo guni madala sa tambal-tambal kaya yun nga sabi ng doktor. Pero ayaw maniwala ng doktor to nung sinabi ko na sa alambre lang to dok. Sabi niya hindi kami naniniwala. Kinanglan yung taong yun na to ang ganang pinakamabisa at solusyonan lang Nung kilala mo dati tol, makontak ko ba yun? Si Apong? Si Apong Idoy? Sana makita natin si Apong Idoy yun si Apong Idoy kasi mga master. Dati nakakilala ni Eugene yun. Tsaka sanay din yan sana. Maraming alam sa mga ganito. Pero hindi natin alam kung anong hingin dahil si Apong Idoy sa pagkakalam ko ang hindi yata yan mag-ano sa mga basta walang makapalit doon. Kailangan na Alay. Kasi bawat alay kasi pinapakain sa spiritual na lakas Kasi hindi naman yan yung tao na pupunta namin, hindi yan mismo yung gagamot sa pasyente, yung gabay niya. Pero kailangan pakakainin niya ang orasyon dahil tulad natin, kumakain tayo ng kanin, ganun din yung gabay. Pero sa orasyon nga lang.
Pero yung pakiramdam tol, may kirot pa rin yung sugat. Sobra. Lalo na pag alas 12 ng gabi. Hindi ko magalaw yung kalahati ng katawan ko at saka Pero hindi ka dinadalaw ng gumawa sa yun yan tol. Kahit sa parating. minsan tol, hindi maiwasan. Parang kunin yung Tulungan. kaluluwa ko. Basta pipikit yung mata ko na wala akong tubig sa katabi, sa baso. Parang hablutin yung kaluluwa sa katawan ko. Huwag mong kalimutan mo kagay ng tubig. Sa bariya, sa bulsa mo. Kailangan ko. Yung ilaalala ko lang kasi yung bag na dala-dala ko nung panahon na nakuha ko ni Dilubyo. Huwag bariya na piso ito lang. Wala lang. Lagay mo, bariya na 20 pesos. Yun, mabisa yun. 20 pesos. Bariya na 20 pesos. Huwag yung piso kasi metal yan. Yung 20 pesos, yun ang may Bronze. tanso. Itong karaan. Mas maganda nga yung yung dating 25 centavo. Pero maganda. Yung 10 centavo, maganda rin yun. Yung nabukas. Live bronze. Ano lang mga kamaster, hindi lang tayo siguro agad-agad na para sa akin makabasa din tayo ng mga ganyan na bakit niya iniwan si Sarge. Sakit pa ito. Bakit Ay, sinuguog. Parang kumalat sa shirt. I-distansya pala no, para yung yung dugo niya sa shirt. Yan sa ilalim pa. Master, Tapos yan, hindi namin yung source ko ito. si may nabasa din ako na Ikaw, masakit ito. aray ko. Sorry. Umubo kaya doon. Sabi niya na, bakit daw namin, ganyan. Mga kamaster, babalikan po namin si Sarge. Siyempre, Hindi lang namin ipapangako kung kailan na araw. Basta may panahon talaga na pag medyo kaya na, kahit umuna sila, kahit anong. Pero sa palagay ko, dapat namin paghandaan yung bawat isa sa amin, bawat pamilya, dahil alam nila na nakauwi na kami. Kahit hindi nila alam yung mga location namin, pero alam nila na nasa baba na kami. Hindi namin alam kung anong mangyari sa bawat bahay namin sa pag-uwi. Kaya kailangan namin paghandaan, ako din, na sana makauwi ako doon sa mga anak ko, walang mangyari. At si Bro Max din, si Tol Eugene, at sa iba pang nating mga kasamahan, na sana pag uwi nila kung paano sila lumakad palayo, ganun din pag uwi, na walang nagalaw kahit isa, dahil alam naman natin na ang mga tao na yun, pag maghanap ng paraan para makapaghiganti, gagawa ng paraan yan. Hindi natin alam kung sino yung kukunin na member ng pamilya, hindi natin alam. Kaya kami po mga kamaster, bilang hunters, bilang tagapagligtas ng mga nangangailangan dun sa bundok, ay wala po kaming pinagsisiyan. Kahit isa na kami po yung naging ganito, wala kaming tinuro na bakit mo ko ganyan, bakit mo ganyan, bakit iniwan mo si bakit yan. Wala po. Kahit isa po mga kamaster, hindi po kayo nakarinig sa akin na dahil linigtas ko si SJ, ganun. Pumunta kami dun kay SJ, niligtas namin, tapos ito nangyayari. Nagsisisiyan kami na wala po hanggang talagang pinasok namin to. Alam namin yung mangyayari, kaya wala kaming dapat pinagsisiyan. Ginawa lang namin kung anong nararapat. Kaya sa nangyari na to sa compensation kasi meron naman si Sarge, so sa anong maibigay mo sa kanila.